Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang updated weather report ngayong linggo, July 27, 2025. Bagaman nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang mga bagyo, patuloy pa rin ang kanilang epekto sa lagay ng panahon sa bansa. Ngayong araw, aalamin natin ang mga lugar na posibleng makaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Kung gusto mo naman lagi kang update sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, nananatiling aktibo ang southwest monsoon na siyang nakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Sa kasalukuyan may dalawang tropical cyclone na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang una ay ang Tropical Depression Komay, na dati ay kilala bilang Bagyong Emong. Ito ay huling nakita sa layong 875 kilometers sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot hanggang 55 kilometers per hour. Halos hindi ito gumagalaw sa ngayon at nananatiling stationary. Samantala, si Typhoon Krosa ay nakita sa layong 2,480 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugso na umaabot hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang silangan sa bilis na 20 kilometers per hour. Kahit nasa labas ng bansa ang mga bagyong ito, may dala pa rin silang epekto dahil sa paghila nila ng southwest monsoon kaya't patuloy ang banta ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ngayong araw, asahan ang paminsan-minsang pag-ulan sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ang mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng flash floods at landslides, lalo na sa mga mabababang lugar at bulubundukin. Sa mga rehiyon ng Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, natitirang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon at Mimaropa, magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm, posibleng magkaroon ng mga biglaang pagbaha. Lalo na kung sasabayan ng malalakas na pag-ulan, sa natitirang bahagi ng bansa, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan o thunderstorm. Kahit hindi direktang apektado, hindi pa rin ligtas sa biglaang buhos ng ulan. Ayon sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa, ngayong araw ay inaasahang makakaranas ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bukas, inaasahan ding umulan sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro sa parehong antas ng dami ng ulan. Sa Martes, uulan pa rin sa mga nabanggit na lugar, kaya't patuloy ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Tandaan na mas mataas ang tsansa ng mas malalakas na pag-ulan sa mga bulubunduking lugar at posibleng lumala pa ang epekto ng ulan dahil sa mga naipong tubig mula sa mga nagdaang araw. Tungkol naman sa kilos ni Typhoon Krosa, ito ay patuloy na kumikilos pahilagang silangan. Sa ngayon mababa ang tsansa nitong pumasok o lumapit sa PAR. Subalit habang umaakyat ito sa hilaga, patuloy nitong hinihila ang southwest monsoon na siyang nagpapalakas ng ulan sa ating bansa. Ito ang dahilan kung bakit kahit nasa labas ng bansa ang mga bagyo, may direktang epekto pa rin ito sa ating lokal na panahon. Kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pakikinig sa mga opisyal na weather updates para manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at maging alerto sa anumang pagbabago sa lagay ng panahon.